Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Someone was scared and said sorry. Attorney Topacio. So ito, mga pahayag ni Attorney Topacio na anong response ni Congresswoman Laila De Lima. Sabi ni Atty. Topacio, I issued a warning this morning to the disrespectful critics of the Supreme Court. By noon, someone got scared and apologized. Nako, may natakot sa babala ni Atty. Topacio Kuno. So, sino ang natakot? That's the statement of PDP Laban's spokesman on impeachment matters, Attorney Ferdy Topacio on X, who seemed to be right. With mamamayang Liberal Party list Representative Laila De Lima, who just hours after the warning issued a public apology in the Supreme Court. In her official statement, De Lima said, I regret and humbly apologize to the Supreme Court for calling the decision as an ex-parte. She said she was wrong in thinking that the House of Representatives was not given a chance to submit a comment on the impeachment complaints against VP Sara Duterte. But after reading the court's decision in its entirety, she admitted that it was clearly considered. So, ito yung pahayag ng Congresswoman. It is clear in the decision, which I only read now after releasing my statement yesterday, that the court is considering the House comments on the two impeachment petitions. I accept full responsibility for this mistake and I have no reason to cover it up. While some praise De Lima's responsibility, many netizens are attributing his sudden confession to Attorney Topacio's warning. Topacio, who first said that anyone who will disrespect the decision of the Supreme Court will be sued, makasuhan. At sa ibang pahayag ni Attorney Topacio, sabi niya, hindi kami nagbibiro. Ito ngayong Merkules, sasampulan na namin yung isang mayabang na kritiko ng Supreme Court decision na ito. So, I don't know kung nakaapekto ba yung warning ni Attorney Topacio o hindi. But to me, pinupuri ko yung humility ni Congresswoman De Lima sa pag-admit sa iyang kamalian at pag-ako ng responsibilidad kung anuman ang consequences sa kanyang pananalita. Patatawarin ba siya ng Supreme Court? Bahala na. Papaano kung isa si Congresswoman De Lima sa sasampahan ng kaso? Ang kaso, according to Attorney Topacio, is petition for contempt. So, hindi na yung Korte Suprema ang mag-initiate. Kasi, other groups, kagaya itong PDP, okay, si Attorney Topacio mismo ang abogado nila, something like that. So, ang PDP mag-initiate ng petition for contempt laban sa mga nagsasalita ng
may word si Atty. Topacio, malalim na English. Hindi ko maintindihan masyado. Basta yung hindi magandang pakinggan na nakakawala respeto sa Supreme Court. So I don't know kung sasampahan pa nila si Congresswoman De Lima or not. Basta antabayanan natin yung sinasabi niyang sampulan na namin sa Miyerkules yung isang mayabang. So sino kaya yung mayabang na yon? Isa pang nag-comment ng mabigat ay itong si Congressman Perse Sendanya ng Akbayan Party List. Kasi inaakusahan niya ang Supreme Court na pinoprotektahan nila si Vice President Duterte, yung desisyon na yun. So, to me, mabigat yun. Kasi, pinapalabas na bias ang Supreme Court. Ayan, yung ibang pinapalabas nila, example, may post yung Rappler. Pinablis yung mga Supreme Court justices, sino yung nag-appoint sa kanila, at ano yung boto nila sa petition. So, pinapalabas doon na 12 of them are Duterte appointees at parang lumalabas ba na, yan, may kinalaman si Digong Niño yan kasi siyang nag-appoint. Ganon. So, I don't know kung sino ang unahin kayo. Tingin nyo, sino ang unahin na sampahan ng kaso? De Lima, Sendanya. I don't know kung isasama rin nila si Senator Kiko Pangilinan dahil ang comment naman ni Senator Pangilinan, humingi na siya kagad ng apology, pardon my language, sabi niya, dahil kinapon o pinusasan na kami ng Supreme Court sa desisyong ito. Sige, kaabang-abang ito. Magbasa tayo ng mga comments. Bye-bye. Oh, sige. So, ang balita ngayon, sabi niya, ipapa-impeach ang mga Supreme Court Justice. Ito na yung yung pahayag ni Congressman Sendanya na nanakot pa siya na baka sampahan nila ng impeachment case ang mga Supreme Court Justices. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan o tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon muna ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye, sir. Salamat kayo. Salamat kayo sa grasya. God bless you all. Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay masilaw no. Grabe dahil sa volunteers. Papa sa dili. Adi ka naman gaid yan isa bata. Tagpanon man nga ibong kabato. Ari na mo. Salamat. Naalaya mong ato. Salamat sa Ginoo. Barong orasa, alas 12 ang takna. Lampasan niyang dayob. Nick, di man si Mike Kuta. Kahit palang bukan. Ug karon mo na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan namo siya og yero.
Salamat kayo sa Ginoo. Kaya na inabang nga nakabot sa mua. Ibig na pag-share, salamat kayo. Oo. Pila na din ka kunya imong ato, pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman Wa pa yun magtuig. Oo. Pagkaudan Oo. So salamat kayo ya. Salamat.